Bakit nga ba mga kapatid hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin tuluyang nasasakop ng Russia ang Ukraine? Paano napanatiling matatag ng isang bansang mas maliit ang pagharap sa napakalaking puwersa at matinding military power ng Moscow? Ano nga ba talaga ang nagiging hadlang sa mabilisang tagumpay ni Putin? At paano nagagawa ng Ukraine na balansehin ang kanilang limitadong militar at resources sa harap ng agresyon ng Russia? Mag-aapat na taon na nang simula ng Russia ang malawakang pagsalakay sa Ukraine noong 2022. Ngunit hindi pa rin tuluyang nasasakop ng Moscow ang buong teritoryo ng bansa. Marami ang nag-aakala noon na mabilis lamang babagsak ang Kiev dahil sa laki at lakas ng militar ng Russia kumpara sa Ukraine. Ngunit kabaliktaran ang nangyari. Sa halip na isang mabilis na kampanya, ang digmaan ay naging isang mahaba, komplikado at madugong labanan ng attrition, kung saan ang parehong panig ay unti-unting nauubos ang lakas, kagamitan at tauhan. At habang tumatagal ang labanan, lalo ring nagiging masalimuot ang mga estratehiya at mas tumitindi ang epekto nito sa mga sibilyan at sa pandaigdigang ekonomiya. Unang-una mga kapatid, nagkamali ang Russia sa kanilang paunang kalkulasyon. Inaakala ni Putin na mabilis na babagsak ang pamahalaan ng Ukraine at magkakaroon ng agarang political collapse kung magsisimula na ang malawakang opensiba ng Russia. Naniniwala rin si Putin na mawawala ng koordinasyon ang depensa ng Ukraine at hindi makakatagal sa harap ng mas malaking puwersa ng Russia. Ngunit hindi ito ang nangyari. Sa halip, nananatiling buo ang liderato ni Volodymyr Zelensky at pinili nitong manatili sa Kiev sa gitna ng panganib. At ang moral at determinasyon ng Ukrainian forces ay naging mas matatag kaysa sa inaasahan ng Moscow. Halimbawa, sa halip na panghinaan ng loob, nagkaisang bansa at mabilis na nag-organisa ng depensa sa iba't ibang rehiyon. Dahil dito, ang blitzkrieg o malakidlat na paglusob ng Russia na inaasahang magdudulot ng mabilis na tagumpay ay nauwi sa isang matagal at mabigat na digmaan na nangangailangan ng mas maraming tauhan, armas at supply. Ang maling intelligence at labis na kumpiyansa ng Russia ay naging unang malaking sagabal sa kanilang kampanya na nagiging dahilan para sa mas mahabang tunggalian kaysa sa kanilang inaasahan. Ikalawa mga kapatid, ang heograpiya ng Ukraine ay hindi madaling sakupin, lalo na para sa isang puwersang umaasa sa mabilis at malawakang pag-usad ng mga tropa. Ito ay isang malawak na bansa na may halong malalaking urban centers, mahahabang ilog, makakapal na kagubatan at malalawak na bukirin na parehong maaring maging kalamangan at kahinaan depende sa sitwasyon. Ang ganitong kombinasyon ng terrain ay nagpapahirap sa tuloy-tuloy na operasyong militar, lalo na kung ang layunin ay kontrolin at panatilihin ang nasasakop na mga lugar. Ang paghawak ng teritoryo ay nangangailangan ng napakaraming tropa at matatag na logistic support upang masigurong may sapat na supply ng pagkain, bala, gasolina at medikal na tulong. Hindi sapat ang isang mabilis na paglusob, kailangan ng tuloy-tuloy na supply lines at reinforcement upang mapanatili ang kontrol sa bawat lungsod at probinsya. Sa mga lungsod tulad ng Kiev, Kharkiv at Odessa, nagiging mabagal, magastos at lubhang mapanganib ang urban warfare dahil sa masikip na kalsada, matataas na gusali at posibilidad ng ambush. Ang ganitong uri ng terrain ay natural na nagbigay ng depensa at lalim sa Ukraine resistance na nagbigay sa kanila ng mas maraming pagkakataon upang pahinain at pabagalin ang pag-usad ng mga puwersa ng Russia. Maliban sa mga yan, ang tulong ng kanluran ay naging isang tunay na game changer sa takbo ng digmaan. Mula sa mga anti-tank missiles tulad ng Javelin hanggang sa mas sopistikadong air defense systems gaya ng Patriot at iba pang modernong kagamitan. Ang mga sandatang ito ay hindi lamang nagdadagdag ng firepower, kundi nagbigay din ng kakayahang pigilan at pabagalin ang mga opensiba ng Russia, lalo na sa mga critical na yugto ng labanan. Bukod sa mga armas, nagbigay din ang kanluran ng intelligence sharing, satellite imagery, real-time data at malawakang training para sa mga sundalong Ukrainian. Ang ganitong suporta ay nagpaangat sa antas ng koordinasyon at estratehiya ng Ukraine sa battlefield at bagamat hindi man direktang nakikidigma ang NATO bilang isang organisasyon, ang patuloy naman na tulong nito ay malinaw na nagpataas ng kakayahan ng Ukraine na lumaban at magtagal sa digmaan. Ang ekonomiya ay isa ring mahalagang dahilan sa patuloy na takbo ng digmaan. Bagamat mas malaki ang ekonomiya ng Russia kumpara sa Ukraine, hindi naman ito nakaligtas sa epekto ng malawakang mga sanksyon ay pinataw ng kanluran at iba pang mga bansa. Nabawasan ang access ng Russia sa mga high-tech components, partikular sa semiconductors at advanced machinery na mahalaga sa modernong armas at military equipment. Dahil dito, ang defense industry ng Russia ay napilitang humanap ng alternatibong supply chains at magtipid sa ilang aspeto ng produksyon. Bagamat hindi ito nangangahulugang tumigil ang kanilang kakayahan, ngunit malinaw na mas naging komplikado at magastos ang pagpapatuloy ng malawakang military operation, samantalang ang Ukraine ay patuloy na tumatanggap ng tulong pinansyal mula sa mga kaalyado upang mapanatili ang operasyon ng gobyerno. Mayroon ding mga problema ang Russia sa manpower at moral habang tumatagal ang digmaan. Habang lumalaki ang bilang ng casualties at napipinsalang kagamitan, kinakailangan itong magpatupad ng partial mobilization upang mapunan ang kakulangan ng tropa at mapanatili ang operasyon sa iba't ibang front.
Ang hakbang na ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon sa loob ng bansa, kabilang ang mga ulat ng pag-iwas sa conscription, pag-alis ng ilang mamamayan at pag-aalinlangan sa direksyon ng digmaan. Sa ganitong sitwasyon, ang moral ng ilang unit ay naapektuhan, lalo na kung kulang sa sapat na pahinga, malinaw na layunin o modernong kagamitan. Sa kabilang banda, ang Ukraine ay nagkaroon ng pagkakaisang dumepensa sa kanilang sariling lupain at komunidad at nagkaroon ng ibang klaseng determinasyon na mahirap tumbasan. Ang mga isyu sa command at coordination ay naging malaking hamon din para sa Moscow, lalo na sa mga unang buwan ng operasyon. Sa unang yugto ng digmaan, lumalabas ang mga ulat tungkol sa kakulangan sa maayos na komunikasyon sa pagitan ng iba't ibang unit, pati na rin ang mga problema sa mismanagement ng logistics at supply lines. May mga pagkakataon na hindi agad dumarating ang kinakailangang supply o hindi malinaw ang utos mula sa nakakataas na pamunuan na nagdulot ng pag-aantala at kalituhan sa ilang front. Ang mga kahinaang ito ay nagbukas ng oportunidad para sa counter-offensive ng Ukraine na sinasamantala ang mga puwang sa depensa at mabagal na pagtugon ng kalaban. Sa ilang pagkakataon, nabawi ng Kiev ang mga teritoryong dating nasakop na nagpapatunay na ang digmaan ay hindi lamang usapin ng dami ng tropa o armas, kundi ng organisasyon, koordinasyon at bilis ng pag-angkop sa nagbabagong sitwasyon sa battlefield. Hindi rin naging madali para sa Russia ang pagkamit ng air superiority sa buong teritoryo ng Ukraine. Bagamat mas malaki at mas moderno ang kanilang air force kumpara sa Ukraine, nananatili namang aktibo at epektibo ang Ukrainian air defenses, kabilang ang paggamit ng surface-to-air missile system, radar networks at strategically placed anti-aircraft units. Ang kombinasyon ng mga traditional na mga air defense system at makabagong taktika tulad ng paggamit ng drones para sa reconnaissance at mobile missile system ay nagpahirap sa Russia air operation, nagdulot ng hindi inasahang mga pagkatalo at naglimita sa kanilang kakayahang magsagawa ng tuloy-tuloy na aerial bombardment. Hindi nakamit ng Moscow ang ganap ng kontrol sa himpapawid na isang kritikal na salik sa modernong digmaan. Dahil dito, naging mas mabagal, mas mapanganib at mas magastos ang kanilang mga ground offensive dahil hindi ligtas ang mga tropa at kagamitan sa lupa. Ang kakulangan ng air supremacy ay nagkaroon ng ambag sa patuloy na pag-aantala ng kanilang layunin at nagbigay ng puwang sa Ukraine na magplano at magsagawa ng counterattacks. Ang digmaan, mga kapatid, ay unti-unting naging isang war of attrition kung saan ang parehong panig ay nakaranas ng malalaking casualties at patuloy na pagkaubos ng kanilang resources. Dito malinaw na nakalamang ang Ukraine dahil sa tuloy-tuloy at maasahang suporta mula sa kanluran, kabilang ang armas, pinansyal na tulong, intelligence at training. Habang tumatagal ang digmaan, mas nagiging komplikado ang politikal at estratehikong pagdedesisyon para sa Russia na kailangang harapin ang matagal na pagkonsumo ng kanilang lakas at limitadong resources. Ang inaasahang mabilis na tagumpay ay napalitan ng isang matagal at mabigat na pag-ubos ng enerhiya, tao at kagamitan na nagpapatunay na sa modernong digmaan, ang tibay, koordinasyon at suporta mula sa labas ay napakahalaga na katulad ng lakas ng armas at bilang ng tropa. Mayroon ding kritikal na aspeto ang global perception sa pag-usad ng digmaan. Ang agarang pagkondena ng maraming bansa sa United Nations sa iba pang international na forum ay naglagay ng matinding diplomatic pressure sa Moscow na naglimit sa kanilang mga opsyon sa pakikipag-alyansa at kalakalan. Bagamat may ilang bansa na nananatiling neutral o patuloy pa rin ang pakikipagkalakalan sa Russia, ngunit hindi ito naging sapat upang mabawi ang malalim na reputational cost na dulot ng kanilang agresyong militar. Ang ganitong pagkilala at paghatol ng international community ay nagpapadagdag sa politikal at pang-ekonomiyang hamon na kinakaharap ng Russia sa loob at labas ng bansa. Ang Ukrainian innovation sa larangan ng drone warfare ay isa ring mahalagang elemento na nagbigay ng strategic edge sa kanilang depensa. Mula sa maliliit at madaling makuhang commercial drones hanggang sa mas sopistikadong long-range strike capabilities, malinaw na nagbago ang dynamics ng labanan sa lupa at himpapawid. Ang murang teknolohiyang ito ay nagdulot ng matinding pinsala sa mas mahal at mas komplikadong kagamitan ng Russia tulad ng tangke, artillery at supply convoys na nagpapabagal sa kanilang operasyon at nagpapataas ng gasto sa bawat engagement. At ang paggamit ng Ukraine ng asymmetric tactics na ito ay nagbigay sa kanila ng pantay na laban sa pagitan ng kanilang mas maliit laban sa mas malakas na puwersa ng Russia. Samantala ang Russia ay patuloy na umaangkop at nagbabago ng estratehiya habang tumatagal ang digmaan. Mula sa kanilang orihinal na plano ng mabilisang paglusob, lumipat ito patungo sa mas sistematikong pagkuha ng teritoryo lalo na sa silangang bahagi ng Ukraine. Nakatuon ang pansin ng Moscow sa rehiyon ng Donbas kung saan makakamit nila ang kontrol sa mga industriya ng lungsod at kritikal na pasilidad, pati na rin sa pagtatag ng secure na land corridor papuntang Crimea upang mapanatili ang komunikasyon at supply lines sa peninsula. Gayunpaman, ang mga incremental gains na ito ay hindi pa rin nangangahulugan ng ganap na pagsakop dahil kahit mayroong mga tagumpay ang Russia sa ilang lokalidad, nananatiling malakas ang depensa ng Ukraine at patuloy ang mga counter-offensive na naglilimita sa abot ng kanilang kontrol.
Ang layunin ng ganap na pagsakop at pagkuha ng buong teritoryo ng Ukraine ay nananatiling malayo at puno ng komplikasyon at mas pinapalala pa ito ng kombinasyon ng heograpiya, matibay na depensa ng Ukrainian forces, tuloy-tuloy na international support at mga internal challenges sa Russia. Ang domestic politics sa loob ng Russia ay isa pang mahalagang dahilan na hindi maaring baliwalain sa pag-unawa sa kabuang dynamics ng digmaan. Kailangan ng Kremlin na maingat na balansehin ang military objective sa pampublikong perception sapagkat ang suporta o pagtutol ng mamamayan ay direktang nakakaapekto sa kakayahan nitong ipagpatuloy ang operasyon. Habang tumatagal ang digmaan, mas tumataas ang economic at social pressure mula sa pagtaas ng presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho hanggang sa limitadong access sa imported goods at serbisyo na nagdulot ng tensyon sa loob ng bansa. Kapag humina ang moral ng mamamayan o tumaas ang pagtutol, lumalaki ang panganib ng domestic unrest at political na destabilization. Ang matagal na digmaan ay may kaakibat na political na panganib kung saan ang pagkabigo sa frontline ay maaring humantong sa pagbaba ng tiwala sa pamunuan at mas malalim na hamon sa panloob na pagkakaisa ng bansa. Sa ganitong paraan, malinaw na ang domestic politics ay isang mahalagang bahagi ng hidwaan na direktang nakakaapekto sa strategic decision at pangmatagalang plano ng Russia. Sa Ukraine naman, ang digmaan ay higit pa sa isang labanan para sa teritoryo. Ito ay naging usapin ng pambansang identity at kolektibong layunin. Mas lumalakas ang kanilang orientation patungo sa Europa at NATO na nagpapakita ng malinaw na pagpili ng bansa sa direksyon ng kanilang kinabukasan at kung sino ang kanilang kinikilala bilang kaalyado. Ang dating mas hati at magkakaibang political landscape ay naging mas unified na ngayon laban sa external threat na nagpatibay sa moral at koordinasyon ng pamahalaan at ng lipunan sa kabuuan. Ang ganitong pambansang pagkakaisa ay nagpapahirap sa anumang pagtatangka ng Russia na mag-install ng puppet government o manipulahin ang internal politics ng bansa. Sa huli mga kapatid, ang dahilan kung bakit hindi pa rin tuluyang nasasakop ng Russia ang Ukraine ay hindi maaring ihiwalay sa iisang dahilan lamang. Ito ay resulta ng komplikadong kombinasyon ng maling kalkulasyon ng Kremlin, matatag at maayos na depensa ng Ukraine, tuloy-tuloy na international na suporta at ang masalimuot na geopolitics na nakapalibot sa rehiyon. Ang digmaan ay naging mas mahaba, mas komplikado at mas mabigat kaysa sa inaasahan ng Moscow na nagpatunay na ang tagumpay sa modernong labanan ay hindi lamang nakasalalay sa dami ng tropa o lakas ng armas. Habang nananatiling hindi tiyak ang magiging wakas ng digmaan, malinaw na ang modernong digmaan ay multidimensional. Ito ay hindi lamang laban sa lupa o himpapawid, kundi isang labanan ng estratehiya, ekonomiya, teknolohiya, moral at higit sa lahat determinasyon. Ang kakayahan ng isang bansa na mag-adapt, mag-innovate at panatilihin ang paninindigan sa harap ng matinding pressure ay kasing halaga ng anumang tradisyonal na puwersang militar. At sa konteksto ng Ukraine, ito ang nagiging pangunahing dahilan kung bakit nananatili silang hindi nasasakop sa kabila ng malakas na opensiba ng Russia. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito?